DZRH, tawag pansin. Maraming mga malalabong isyu sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH, tawag pansin. Sa palatuntunang abot kamay sa DZRH ni nakatotong Big Formento at Bigs ng Bayan, Karen Oyong. DZRH, tawag pansin. Ilang araw na nating binalik-balikan ang bahaging ito ng C5 Highway malapit sa tollgate ng South Luzon Expressway, ngunit hindi na natin nakita pa ang makapal na usok. Magugunitang noong nakaraang linggo ay tinutukan natin sa pamamagitan ng palatuntunang abot kamay sa DZRH ang reklamo ng mga residente rito dahil sa masangsang na amoy na dulot ng tuloy-tuloy na usok mula sa drum na natuklasan nating puno ng baon ng niyog na ginagawang uling. Ang balita natin ay mayroong sumita at nagpatigil sa mga responsable sa naturang pag-uuling. Maging ang mga basurang plastik na itinapon malapit dito ay tinanggal na rin. Mga katoto, baka pinalalamig lamang ninyo ang sitwasyon at muli kayong babalik pagkalipas ng ilang araw ha. Tututukan namin ito. Samantala, muli na namang namayagpag sa ilang bahagi ng Kalakhang, Maynila ang mga sidewalk vendors. Ang naturang mga bangketa na dapat ay para sa mga tao ay sinakop na naman ng mga nagtitinda ng iba't ibang uri ng paninda. Iilan dito ay itong MRT Avenue sa lungsod ng Taguig na isang alternative route ng mga motoristang patungo sa Signal Village, Hagunoy at Lower Bikutan. Araw-araw mula umaga hanggang gabi ay kalbaryo na sa mga motorista at mga commuters ang bahaging ito ng lungsod dahil sa mabigat na daloy ng trapiko dulot ng mga sidewalk vendors na nasa bangketa, kaya ang mga tao ay mismong sa kalsada na naglalakad. Maliban naman sa Divisoria sa lungsod ng Maynila, muli ring sumikip ang mga kalsada sa Baclaran sa lungsod ng Parañaque. Hindi lamang bangketa kundi pati na rin ang bahagi ng kalsada ay sinakop na ng mga vendors tulad na lamang nitong nasa Quirino Avenue. Maging ang bahaging ito sa ilalim ng LRT ay bihira na ring dinadaanan ng mga pampasahirong jeep dahil sa dami ng mga sidewalk vendors, kaya sumikip ang kalsada mula Quirino Avenue hanggang sa malapit sa EDSA Rotonda. Ang iba pa sa mga ito ay nasa gitna na nagtitinda at binubuhat lamang nila ang kanilang kariton o ang kanilang mesa kapag may dumaraang sasakyan. At alam nyo ba, matatapang pa ang mga nagtitinda rito. Kahit alam nilang illegal ang kanilang ginagawa, ay sila pa ang may ganang magalit sa mga nag-aayos ng daloy ng trapiko kapag sila ay sinisita. Maging ang inyong lingkod ay pinagbawalan nilang kumuha ng video, pinagsalitaan pa tayo ng masama at pinagbantaang may mangyayari umanong masama sa akin kapag pinagpatuloy ko ang pag-video. Ang Baclaran ay isa sa naging sentro ng demolisyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA noong panahon ni Chairman Bayani Fernando. Katunayan, ilang buhay na rin ang nalagas sa lugar na ito dahil sa pagtutol ng mga vendors sa mga isinasagawang demolisyon. Ganun pa man, namayani ang kamay ng batas, luminis ang Baclaran at lumuwag ang mga kakalsadahan. Ngunit napag-alaman natin na nagsimulang magsibalikan sa mga bangketa mga vendors na ito noong panahon ng pangangampanya bilang paghahanda sa halalang nasyonal dahil tumigil na ang ating pamahalaan sa panghuhuli sa kanila. Ang bangketa ay daanan ng tao kaya hindi ito dapat na nilalagyan ng anumang uri ng negosyo. Ito po si Hermie Katig para sa tawag pansin ng abot kamay sa DZRH Nationwide. DZRH, tawag pansin.